Kung tatanungin mo kung sino talaga ako, hindi ako yung babaeng nakaupo sa tabi ng mga lalaking may hawak ng mamahaling alak. Hindi ako yung babaeng nakapula ang labi, nakasuot ng damit na masyadong hapit para sa maginhawang paghinga. Ako yung batang lumaki sa gilid ng palayan, nakapasaputik at mas masaya sa paglangoy sa ilog kaysa sa kahit anong swimming pool sa Maynila. Sa probinsya namin sa Bicol, simple lang ang buhay. Gigising ka sa tilaok ng manok, mag-aalmusal ng kanin at tuyo, tapos tutulungan mo si nanay sa paghuhugas ng labada habang si tatay naman ay nasa bukid. Kapag hapon, naglalaro ako sa ilalim ng punong mangga kasama ng mga kapitbahay. Doon ko unang natutong pangarap kong magkaroon ng maliit na bahay na may bakuran, taniman ng gulay at 2 aso. Pangarap kong magkaroon ng asawa na hindi lang mabait, kundi marunong ding tumawa sa maliliit na bagay. At higit sa lahat, pangarap kong maging nanay, yung tipong uuwi ang mga anak ko at may mainit na sopas na nakahanda sa mesa. Pero ang buhay hindi laging sumusunod sa plano. Munang mamatay si tatay dahil sa sakit at si nanay ay sumunod pagkaraan ng 2 taon na pilitan akong lumuwas ng Maynila. Dinala ako ng pinsan ko at ipinakilala sa one bar bilang waitress daw. Pero hindi waitress ang naging trabaho ko. Hostess ako ngayon ng trabaho, ngumiti, makipagkwentuhan, magpanggap na interesado kahit hindi. At oo, minsan kailangan mong tiisin ang mga kamay na hindi marunong gumalang. Hindi ito ang mundong gusto ko. Pero sabi ko sa sarili ko, tiisin ko lang muna, mag-iipon ako. Kapag sapat na aalis ako, rito at babalik sa probinsya. Babalik para tuparin ang pangarap ko, isang tahimik na buhay kasama ang taong mamahalin ko at mga anak naming paglalaruin ko sa ilalim ng araw. Pero habang nakaupo ako sa bar ngayong gabi, tinitingnan ng mga ilaw na parang bituing malapit, pero hindi mo maabot, napapaisip ako hanggang kailan. Kaya ako maghihintay bago magsimula ang totoong buhay ko. Mainit ang liwanag mula sa chandelier sa kisame ng bar, pero malamig ang hangin bumabalot sa balat ni Alona. Hindi galing sa aircon, ang lamig na yon, galing yun sa pakiramdam ng pagiging estranghero sa gitna ng ingay at halakhakan. Nakaupo siya sa tabi ng isang lalaking lasing na halos mahulog na sa upuan. Wanachar na rin siyang nakangiti. Nakikinig sa mga walang kwentang-kwento nito habang pinupuno ang baso ng mamahaling alak na hindi man lang niya matitikman. Alona table 6, sigaw ng floor manager mula sa gilid. Kinalma niya ang sarili, inayos ang buhok at isinukbit ang paborito niyang ngiti, yung nangiting hindi umaabot sa mata. Tinahak niya ang mesa sa sulok kung saan may 3 lalaking nakapolo at halatang bagong sweldo, rowan-rowan niyang binati. Sabay upo sa bakanting upuan. Ganito ang gabi sa kanya, umupo, ngumiti, makinig, tumawa sa biro, kahit hindi nakakatawa, sa likod ng magarang makeup at pabango. May batang probinsyana na minsan ay nangangarap pa ring makatakas sa mundong ito. Naalala niya tuloy ang sabi ng kanyang lola bago siya umalis ng baryo, huwag mong kalimutan na po, may isang batang lalaki na laging kasama mo noon. Hindi mo man siya matandaan, pero lagi kanyang pinoprotektahan. Kung sakali mang magtagpo kayo ulit, baka siya na ang magligtas sa iyo ngayon ilang taon na ang lumipas, wala pa ring kababatang iyon at kung tutuusin, baka isa lang iyong alamat. Ang lola niya para palakasin ang loob niya hanggang sa gabi ring iyon, sa gitna ng malakas na musika, napansin niya ang isang lalaking bagong pasok sa bar. Hindi siya tulad ng karaniwang kliyente, malinis manamit, pero simple tahimik siyang naupo sa dulo, malayo sa ingay, at parang hindi sanay sa liwanag ng syudad. At sa kung anong dahilan, hindi niya maiwasang mapatingin. Parang may kung anong kumislad sa dibdib niya. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin. Pero bago pa man ako mapigilan ng floor manager, naglakad na ako papunta sa mesa ng lalaking yon. Tahimik, siya nakayuko nilalaro ang baso ng tubig ko. Tubig lang, hindi alak, hindi siya bagay sa lugar na ito. At siguro yun ang dahilan kung bakit ko gustong makausap siya. Magandang gabi. Pati ko pinilit kong gawing magaan ang tono ng boses ko. Napatingin siya sa akin, malinis ang tingin niya, walang bahid ng mali siya, walang pagtasa sa katawan ko. Gaya ng nakasanayan ko sa ibang lalaki. Magandang gabi rin, mahinahon niyang sagot. Pasensya na, hindi ako sanay sa ganitong lugar. Umupo ako sa tapat niya, kahit alam kong baka pagalitan ako mamaya. Ni hindi nga kita nakikitang umiinom, biro ko, hindi ko kaya. Ngumiti siya ng bahagya, saka hindi naman ako pumunta rito para uminom. Para saan? Tanong ko, curious tinanong ko kasi yung kasama ko kung saan masarap maghintay dito raw. Sagot niya sabay tingin sa paligid na parang sinusuri ang bawat sulok.
Pero parang mali ata siya napatawa ako. Baka hindi naman siya mali. Baka may dahilan kung bakit ka napadpad dito. Tahimik siya sandali saka nagtanong, Ikaw matagal ka na ba rito? nagdalawang isip ako kung sasabihin ko ang totoo. Pero may kung anong pakiramdam na kaya kong magkwento sa kanya. Kahit ngayon pa lang kami nagkakilala. O 3 taon na hindi mo gusto diretso niyang tanong. Humiling ako, ginagawa ko lang para mag-ipon. May pangarap pa rin, ako napatingin siya sa akin para bang interesado talaga. Anong pangarap? Ngumiti ako kahit may kirot sa dibdib. Isang maliit na bahay sa probinsya, may tanim na gulay, may aso, may asawa at mga anak, tumanggal siya, maganda yan. Para sa akin, yun ang totoong yaman. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sagot niya ngayon, parang may kakaibang init na damaloy sa puso ko. And sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naisip kong, baka may isang tao sa mundong ito na makakaintindi kung sino talaga ako, hindi lang kung ano ang trabaho ko. At hindi ko alam, pero habang tinitingnan ko siya, parang may mumunting alaala na kumakatok sa isip. Kinabukasan, bumalik siya. Hindi ko inaasahan na makikita ko ulit siya dahil karamihan sa mga customer namin pagkatapos ng isang gabi nawawala na parang bula, pero siya dumating ng maaga. Umupo ulit sa parehong mesa at umorder ng tubig. Nilapitan ko siya. Mukhang hindi ka pa rin sanay sa alak, ngumiti siya. Hindi talaga mas gusto ko yung kape sa umaga at tubig sa gabi. Umupo ako sa tabi niya, pasimpleng sinulyapan ng floor manager. Naabala sa kabilang mesa. So ano nga palang pangalan mo? Miguel, sagot niya diretso sa mata ko, ikaw Alona. Tahimik siya sandali, parang nilalasap ang pangalan ko, Alona. Parang narinig ko na yan dati, napatawa ako. Common lang. Siguro maraming Alona sa mundo, baka nga sabi niya. Pero ramdam kong parang may iniisip pa siya. Nagpatuloy kami sa kwentuhan. Napag-usapan namin ang probinsya, ang amoy ng palay sa hapon, ang kalsadang alikabok kapag tag-init, ang ingay ng kuliglig tuwing gabi. Alam mo, sabi ni Miguel habang nilalaro ang baso, may kilala ako noon sa probinsya. Bata pa ako noon, siguro mga 7 o 8 taon. May kalaro ako na batang babae. Lagi siyang nakapalda, mahilig sa santan. Tinuturuan ko pa siyang bumuo ng koro ng bulaklak. Parang biglang nanlamig ang kamay ko. Saan probinsya yan? Tanong ko, halos pabulong Bicol, sagot niya. Pero lumipat kami ng pamilya ng bigla. Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya hanggang ngayon. Minsan iniisip ko, ano na kaya nangyari sa batang yon? Pinilit kong ngumiti, pero kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam. Kung dapat ko bang sabihin na may kaibigan, Di na kung ganun na nawala bigla. hanggang na ngayon ay nasa alaala ko pa rin. Pero baka naman nagkakataon lang. Baka naman hindi siya yun. Bakit mo tinatanong? Biro ko, tinataguan ka ba sa likod ng ngiti? Wala, sagot niya bahagyang tumingin sa sahig. Siguro gusto ko lang alamin kung totoo pa rin ang ganung klaseng pagkakaibigan at sa sandaling iyon may kakaibang katahimikan sa pagitan namin, yung tipong tahimik pero puno ng kuryente, parang may bagay na malapit ng mabunyag. Isang gabi, halos magsara na ang bar, pero hindi pa rin umaalis si Miguel. Ako na ang nagayos ng mesa niya. At doon ko napansin na may hawak siyang maliit na bagay, isang pulang bulaklak ng santan. Nakakita ako sa bangkiti kanina. Sabi niya sabay abot sa akin, naalala ko lang yung kaibigan ko dati, lagi kong binibigyan ng ganito. Sabi ko sa kanya, kapag pinagsama, Sama mo ang mga santan. parang magiging korona para sa prinsesa, parang may sumabog na alaala sa utak ko. Ako yung batang yun. Ako yung prinsesang tinutukoy niya. Tinitigan ko ang santan sa kamay ko. At parang naramdaman ko ulit ang araw sa balat ko, ang amoy ng damo sa baryo, at ang boses ng batang lalaki na tumatawa habang inilalagay ang korona sa ulo ko. Alam mo, sinimulan ko pero natigilan ako, baka mali. Baka ibang bata yung tinutukoy niya. Pero tanong niya ang sumunod na nagpatibok ng puso ko ng mas mabilis. Hoy, Alona, lumaki ka ba sa Bicol sa Barangay San Isidro? Nanlaki ang mga mata ko o bakit mo alam na pangiti siya, hindi yung tipid ng ngiti, kundi yung ngiti ng taong nakakita ng bagay na matagal niyang hinahanap. Kasi ako, si Miguel, yung kalaro mong lagi mong tinatakbuhan pag inasar ka ng ibang bata, yung nagtatago ng candy sa bulsa para sa'yo. Para wala sa oras lahat ng tao na nagdaan, lahat ng pangarap ko na mabuhay sa isang lugar kung saan may mag-aalaga at magmamahal sa akin, bigla kong naisip baka nandito na nga. Pero bago pa ako makasagot, tumunog ang telepono ni Miguel. Saglit siyang lumayo at sumagot, at mula sa tono ng boses niya, malinaw na hindi magandang balita. Ang natanggap niya pagbalik niya sa mesa, seryoso na ang mukha niya. Kailangan kong bumalik sa probinsya, pero baka sa susunod na linggo aalis na rin ako. Papunta abroad, parang biglang lumamig ang paligid.
Nahanap ko na siya pero baka mawawala ulit. Bago ang pag-alis magmula ng gabi na yon, bawat sandali sa bar ay parang laban sa oras. Kapag dumarating si Miguel hindi na, kami nag-aaksaya ng panahon sa mga kwentong mababaw para kaming mga taong matagal nang nagkakilala. Pilit binubuo ang mga taon na nawala sa amin. Sa isang sulok ng bar na malayo sa mga maingay na customer, nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay. Anong gagawin mo pag nakabalik ka ng probinsya? Tanong ko habang pinaglalaruan ng straw sa baso. Ko tumulong sa pamilya, tapusin yung mga iniwang trabaho sa lupa. Sagot niya. Tapos kapag nakaalis na ako papuntang abroad, Mag-iipon, gusto kong magtayo ng sariling bahay, hindi malaki, basta komportable, may bakod, may tanim na gulay. At natigilan siya sandali. May babaeng maghihintay sa akin tuwing uuwi. Ako napangiti ako. Pero may kirot, parang kapareho tayo ng pangarap. Tumingin siya sa akin matagal, para bang binabasa ang laman ng puso ko. Kung maaga lang sana tayong nagkita ulit, bulong niya gusto kong sabihin andito ka na bakit pa natin hahayaan na mawala ulit. pero may kontrata pa rin ako sa bar at may utang pa ako sa amo ko na hindi basta mababayaran. Kinagabihan matapos ang shift, ko sinamahan, Niya ako pa uwi. Hindi kami nag-usap ng matagal sa kalsada. pero bawat lakad namin ay may bigat. May takot na baka iyon na ang huling pagkakataon. Pagdating sa pintuan ng inuupahan kong kwarto, inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Para sa'yo, Sabi niya, binuksan ko iyon. Nasa loob ang isang korona na gawa sa pinatuyong santan. halatang inipon at inayos niya ito ng maingat. Naalala mo? Tanong niya, tumanggo ako. Pero bago pa ako makasagot, lumapit siya at mahina akong niyakap. Babalik ako. Alona, bulong niya sa tenga ko. Kahit gaano katagal, at doon ko napagtanto minsan mas mahirap pangakong hintayin kaysa pangakong magmahal. 2 gabi bago ang nakatakdang pag-alis, ni Miguel nagyaya siyang maghapunan sa labas. Hindi sa magarang kainan kundi sa isang maliit na karinderya malapit sa dagat. Doon kami kumain ng simpleng sinigang at pritong isda habang pinapanood ang alon na hinahaplos ng buwan. Gusto kong maalala mo ako sa paraang totoo. Sabi niya, habang nakatingin sa akin hindi bilang customer sa bar kundi bilang lalaking minahal ka. Pagkatapos naming kumain, imbis na ihatid niya ako pauwi, inaya niya ako sa isang maliit na hotel sa tabi ng dagat, walang enranding ilaw, walang mamahaling kwarto. Isang simpleng silid na may puting kurtina at malamig na hangin mula sa bintana. Tahimik kami sa una, para bang pareho naming alam na ito na ang huling gabi bago kami dalhin ng panahon sa magkaibang direksyon. Lumapit siya sa akin, hinaplos ang pisngi ko, Alona. Kung may isang bagay lang akong pagsisisihan, yun ay na hindi kita nakasama sa lahat ng taong nawala sa atin. Hindi ko na siya hinayaang magpatuloy. Hinalikan ko siya mahina sa simula hanggang sa naging mas malalim. Parang bawat halik ay pag-amin ng takot. Pangungulila at pagmamahal na matagal nang nakatago gabi, yun na mga pangakong walang salita sa yakap at halik. Ipinaramdam namin sa isa't isa ang lahat ng damdaming hindi kayang ilarawan ng wika at sa gitna ng katahimikan ng maliit na silid. Pinag-isa namin ang mga pusong matagal nang naghahanap ng tahanan. Kinabukasan nagising, akong nakayakap pa rin siya sa akin, mahimbing ang tulog na parang bata. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Sinusubukang itatak sa alaala ang bawat linya, bawat ngiti, bawat tibok ng puso niyang ramdam ko sa dibdib ko. Hindi ko alam na sa gabing yon, may isang binhi ng aming pagmamahala ng itinanim, isang simula na magbubukas sa panibagong kabanata ng buhay ko